Connie, nagbabala naman ng MMDA sa publiko na asahan na raw ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa paligid ng SM Mall of Asia dahil nga sa concert mamaya. Kung hinadalo sa concert o wala namang mabigat na pakay sa mall, mas mainam na raw na iwasan na ang lugar na ito. Inaasahang alas 5 ng hapon magsisimula na magsikip ang daloy ng trapiko sa may Rojas Boulevard at dito sa may Macapagal Avenue. At yan ang unang balita mula dito sa Pasay. Connie? Maraming salamat sa Lima Refran. Samantala ngayon pong papalapit na ang finale ng American Idol Season 11, marami ang umaasang makukuha ng may dugong Pinay na si Jessica Sanchez ang titulo. Pero ang kanyang makakaharap sa finale na si Philip Phillips, may iniinda palang problema sa kalusugan. Narito po ang report. Ang ka-showdown ni Jessica Sanchez na si Philip Phillips, may problema raw sa kalusugan. Ayon sa report ng entertainment website na TMZ, simula pa lang daw ng kompetisyon, may iniinda ng kidney problems ang idol finalist. Sabi ng doktor ni Philip, kailangan daw siyang operahan agad. Pero si Philip hindi raw aatras sa finale. Magpapa-opera na lang daw siya pagkatapos. At dahil tila wala nang pipigil sa showdown, ang tanong na lang ay kung ano ang mga kakantahin ng dalawang finalists. Ano ba dapat ang pambato ni Jessica? Gusto kong kantahin niya Windmills of Your Mind. Power ballads, like yung mga songs ni Whitney Houston. Yan. Doon lalabas talaga yung boses niya. I will always love you, no? Pero kung hindi man pwede yon, yung greatest love of all. Tinanong din namin ng celebrity sa Twitter. Iba-iba rin ang kanilang sagot. Nakalimang standing ovation si Jessica mula sa judges. Sa 5 kantang ito, pinapili namin ng Facebook fans ng GMA News nang gusto nilang kantahin ni Jessica sa unang round ng finale. Ang favorite performance song, top 1 ng I Will Always Love You. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. Vic Soto tatakbo raw bilang mayor ng Quezon City sa darating na 2013 elections. Sa isang panayam sa Super Radio DCWB kay Senador Tito Soto, sinabi niya pinag-uusapan na raw nilang magkapatid ang posibleng pagkandidato ni Vic. Kung hindi raw pagka-alkalde ng Quezon City ay sa pagka-senador, posibleng sumabak si Bossing. Pero sa ngayon ay wala pa naman daw itong pinal na desisyon. Wala pang announcement, wala pang desisyon. Pero kino-consider, sir? Kaya pinag-uusapan. Sir, national position, senador? Puspusan ang paghahanda ng prosekusyon at depensa sa pagsalang ni Chief Justice Renato Corona sa witness stand bukas. Bagi ang mga senador tulad ni Senador Amiram Santiago, naghahanda na rin, gayong nakukuha pa rin niyang magbiro. Darito ang report ni Jam Sisante. Hindi naiwasang magbiro ni Senadora Miriam Defensor Santiago tungkol sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang talumpati sa commencement exercises ng UP College of Medicine sa Quezon City nitong linggo. I am the UP graduate who has, in a modest way, focused national attention on the political malady known as logopedics. Logopedics, the branch of medicine that deals with speech disabilities and their treatment. Kasi ang ibang tao sa impeachment trial, hindi marunong magsabi ng totoo. Kaya binibigyan ko sila ng speech therapy. Dagdag pa ng senadora. In case something happens to me during the impeachment trial or any other time, in the near future, according to my living will, I bequeath to the Philippine General Hospital all my body parts. Kung nagbibiro ang senadora, ang depensa at prosekusyon naman, seryosong-seryoso sa paghahanda para sa pagharap ni Corona sa impeachment court sa Martes. We expect the worst and we see no mercy. We try to anticipate what will happen doon sa araw na yon, sa malaking araw na yon sa Martes. Alam ko lahat ng ating kababayan naghihintay nito. Siyang nasalin po yan at tatanungin po namin each and every salin kung bakit ganito yung entry nito. Isa raw sa pinaka-pinaghahandaan ng depensa ang mga tanong tungkol sa Basa Guidote Enterprises Incorporated na kumpanya ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona.
Bagamat naghahanda ang depensa sa posibleng paggisa kay Corona, umaasa raw silang bibigyan ito ng respeto bilang punong mahistrado, tulad ng respetong binigay nila kay Ombudsman Conchita Carpio Morales nang isa lang ito sa witness stand. Kasi kay Ombudsman, lahat na ng paggalang ay binigay. Lahat na ng kortesiya ay binigay. Wala nang, alam mo yun, kahit nga yung abogado, ina-argue, kino-contest. Sinigurado naman ng prosekusyon na rerespetuhin nila ang posisyon ni Corona, pero babala ng prosekusyon. He might put himself in embarrassing situations when he does not answer questions truthfully. Ngayon, hindi na namin kasalanan yun. Para sa unang balita, Jam Santay reporting. Dumalo ang buong mag-anak ni Chief Justice Renato Corona sa huling araw ng misa sa Korte Suprema para sa kanyang pagtestigo sa impeachment trial. Darito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Taimtim na nagdasal si Chief Justice Renato Corona sa huling araw ng octave masses para sa kanya. Kumpleto ang pamilya Corona. Lahat sila nakapula. Patuloy na red protest ng hudikatura sa umano'y pang-aapi ng Malacanang. Sa pamilya humuhugot ng lakas ang punong mahistrado. Higpit siyang niyakap ng mga apo. Sandali rin ngumiti si Corona nang kandungin ang bunsong apo. Puspusan ang paghahanda ni Corona sa pagharap sa impeachment court sa Martes. Sinubukan namin siyang kamustahin pero hindi siya sumagot. Ayaw rin niyang sagutin ang mga bali-balitang umano'y nilalakad ng Iglesia ni Cristo na maabsuelto siya. Sinisika pa na GMA News na kunin ang panig ng INC tungkol dito. Wala na raw atrasan sa pagharap ni Corona sa Martes, kaya ang misis niyang si Cristina tinawanan ang kumalat na text message na plano nilang lumipad pa Europa. Can you answer that? Nakakatawa naman. No truth at all, ma'am. No truth. Itinanggi naman ng prosekusyon na sa panig nila nang galing ang naturang text message. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting. Brigada Eskwela Program ng Department of Education, formal nang inilunsad ngayong umaga. Kumustahin naman natin ang Brigada Eskwela sa Santolan High School sa Pasig City. May live report po doon si Maring Susan Enriquez. Susan? Yes, good morning, Connie. Nag-kick off ang Brigada Eskwela dito sa Santolan High School sa Pasig City sa pamamagitan ng isang parada. Ang parada ito ay sinamahan ng mga magulang, estudyante at mga guro, mga kinatawang mula sa NGO, LGUs. Ayan, nagkaroon muna sila ng parada para sa pagsimula ng kanilang Brigada Eskwela. Madaling araw pa lang, nandito na sila para sumama dito at pinakita nila yung kanilang pagnanais na maging malinis na ang kanilang paaralan para sa pagsisimula ng klase ngayong darating na Hunyo. Kasama din dyan sa nagparada na yan, yung mga volunteers natin, mga fine arts student volunteers na gagawa ng mural dito nga sa Santolan High School. Pagkatapos ng parada, bumalik na sila. Dyan nakikita natin yung mga estudyante, mga fine arts students na gumagawa po ng mural dito sa pinaka-entrance po nitong naturang paaralan. Yung mga volunteer po sila para medyo maging ma-inspire naman yung ating mga estudyante sa pagpasok nila. At yung mga nakikita nyo ngayon, mga tauhan po yan ng Armed Forces of the Philippines na tumutulong sa pagkukumpuni ng mga silya, mga sirang silya po nitong paaralan, pati yung mga sira nilang mga gripo ay kinukumpuni po nila. Siyempre may mga volunteers din tayo, yung mga magulang ho ng mga estudyante rito, yung mga galing sa mga local government unit at maging yung mga sa NGO. Naglilinis din ho sila ng mga dingding at flooring na pinakasahig po nitong paaralan para naman ho sa pagpasok ng mga estudyante malinis ho ang kanilang eskwelahan. Siyempre nakaka-inspire din naman ho yan sa mga estudyante na makita nila na pagdating sa eskwelahan, malinis po ito at kaaya-aya para sa pagsimula ng kanilang klase ngayong taong 2012. So tuloy-tuloy po ang ginagawang Brigada Eskwela. Simultaneous po ito dahil nga sa nalalapit na may 2 linggo na lamang at magsisimula na po ang pasukan ng ating mga estudyante. So, kung meron ho kayong gustong maitulong sa inyong paaralan, sama na ho tayo dito sa Brigada Eskwela. Connie? Maraming salamat, Susan Enriquez. Pasa aksidente sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental, 19 ang sugatan. At tunghayan ng mga naggagandahang obra sa isang street art festival sa Makati. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. Ang nakikita nyo pa rin po ay ang partial solar eclipse
na nakikita po ngayon dito sa bansang Pilipinas. At patuloy po yan na magtatagal sa loob ng halos isang oras.